Tulala pa rin si Teresa. Lagusan ang tingin sa malaking apoy mula sa nagliliyab na katawan ng mga pinaslang. Patuloy sa pagpatak ang kanyang luha, ngunit blanko ang emosyon. Tila hindi na rin pansin ang malamig na singaw ng kinaroroonan na nagpapangatal sa buong katawan. Ilang sandali pa, nilapitan na siya ni David. Ibinalabal sa kanya ang makapal na tela. Mahabang sandali pa ang lumipas nang gumalaw si Teresa. Pumihit patalikod sa malaking apoy. Ngunit iilang hakbang pa lang ay nagmistulang kandilang nauupos. Tuluyan ng bumigay ang nalalabing lakas. Naging maagap si David bago pa tuluyang bumagsak ang dalaga sa damuhan. Ay nakalapit agad dito at ang dalaga ay naalalayan. Maingat niya itong binuhat papasok sa kastilyo hanggang sa inookupahang silid. Nagtatagis ang kanyang mga bagang dahil sa nararamdamang habag para sa dalaga. Nakadilat ang mga mata nito, ngunit tila walang nakikita. Hindi siya nakikita. Nang mailapag niya ito sa higaan ay masuyo niya itong pinagmasdan. Gusto niya itong yakapin, pawiin ang galit at lungkot na nararamdaman. Gusto niyang iparating ang mensaheng nandun lang siya at handang dumamay. Sumungaw ang ngiti sa sulok ng kanyang bibig. Pait ang gumuhit sa kanyang mukha nang mapagtanto ang naisip. Dumamay. Nandun lang siya. Nakaramdam siya ng panliliit sa sarili. Nandun nga siya, kasama nga sa kastilyo, pero wala siyang magawa. Wala siyang magagawa. Muling nagtagis ang kanyang mga bagang habang inihahakbang ang namimigat na mga paa palabas sa silid. Hindi pa siya nakalalayo ay naramdaman na niya ang paggalaw ng kama. Nilingon niya ang pinanggalingang silid. Nakabukas na ang pinto, gayong natitiyak niyang isinara iyon. Kinabahan agad siya. Lumabas ba si Teresa? Bakit? Mabilis siyang naglakad pabalik. Nanlaki ang mga mata niya nang matuklasang wala nga ito sa loob ng silid. Humango siya palabas upang ito ay hanapin. Halos mawala siya sa katinuan nang matagpuan ito sa balkonahe at masaksihan ang pagtalon nito. Malakas niyang isinigaw ang pangalan ni Teresa na animo sa pamamagitan nun ay mapipigilan ang mabilis nitong pagbulusok. Walang pagdadalawang isip, nagpalit siya ng anyo. Mula sa pagiging tao na tumalon sa balkonahe ay naging isang malaking lobo. Agad niyang niyakap ang katawan ni Teresa ng maabutan. Hindi na alintana kung ano ang sasapitin sa kapangahasang iyon. Malakas ang nilikhang galabog ng kanilang pagbagsak. Marahang nagmulat ng mga mata si Teresa. Natigilan ng dalaga nang matuklasang tila malambot na kutsyon ang nahihigaan. Buhay pa rin at walang nabaling buto sa katawan. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang malaking lobong nadadaganan. Halos bumaon ang katawan nito sa lupang binagsakan. Mabilis niyang ibinangon ang sarili. Hindi siya nakakilos sa kinauupuan nang dahan-dahang tumayo ang malaking lobo at paika-ikang naglakad papasok sa kastilyo.
Nag-alala siya sa naging pinsala nito. Sinundan niya ito hanggang makarating sa lawa. Naigtad siya nang bumagsak ito sa damuhan. Patakbo na siya upang ito ay lapitan nang biglang matigilan. Siya naman ang nagulat sa nasasaksihan. Kitang-kita niya nang mula sa pagiging malaking lobo ay nagpalit ito ng anyo at naging si David. Hindi siya makapaniwala. Nagtatagis naman ang mga bagang ni David nang makita ang gulat at pagkalito sa mukha ni Teresa. Umiiling ang dalaga habang humahakbang paurong. Nang tangkain niyang bumangon ay kumaripas agad ito sa pagtakbo. Nayakap niya ang sarili. Nanikip ang kanyang dibdib. Ang kinatatakutan niya ay nangyari na. Nahantad na kay Teresa ang kanyang lihim. Gayunpaman ay hindi niya pinagsisisihan ang pagpapalit ng anyo upang ito ay iligtas sa tiyak na kamatayan. Hindi na niya namalayan ang pagpatak ng luha. Naigtad siya nang maramdamang may papalapit na mga yabag. Ang lungkot at pait na nararamdaman niya ay napawi agad nang makita si Teresa. Bumalik sa lawa. Bitbit ang makapal na tela. Papalapit ito sa kanya. Nakalarawan pa rin sa anyo ang gulat, ngunit hindi ang takot. Napangiti siya. Pakiwari niya'y lumuwag na ang kanyang paghinga. At ang nararamdamang sakit sa napinsalang katawan ay napawi na. Nakita niyang naiilang ito nang makalapit. Ngunit nagawa pa ring ibalabal ang makapal na tela sa hubot-hubad niyang katawan. Naupo ito at ikinatang sa hita ang kanyang ulo. Ginagap niya ang kamay nito at saka pumikit. Hindi niya magawang salubungin ang nagtatanong nitong tingin. Bakit inili mo sa akin ang bagay na ito? Tanong nito. May hinanakit ang himig. Hindi na siya makakaiwas. Kailangan niyang magpaliwanag upang lubos nitong matanggap. Dumilat siya at sinikap makabangon. Nung una, gusto kong ipagtapat sa iyo ang tunay kong pagkatao. Ngunit sa uli, pinanghinaan ako ng loob. Nag-alala akong katakutan mo. Natakot akong iwasan mo. Paliwanag niya. Umiling si Teresa, nakatitig sa kanya. Titig na nakauunawa. Dala ng emosyong nararamdaman, umangat ang isa niyang kamay at masuyong hinaplos ang pisngin nito. Hindi niya nasaway ang sariling ilapat ang labi sa labi ni Teresa. Napapikit si David habang si Teresa naman ay nananatiling dilat. Naging mapusok naman si David. Naihiga si Teresa sa damuhan. Gumapang ang halik nito sa leeg ng dalaga habang isang kamay ay nakayapos naman sa bewang. Muling inilapat ni David ang labi sa labi ni Teresa. Kumibot ang labi ng dalaga at saka dahan-dahang pumikit. Dahil doon, lumalim ang paghalik ni David. Noon tila natauhan si Teresa. Si Victor ang lumarawan sa isip. Ang halik ng binatang vampira ang naisip. Itinulak niya si David at nagtatakbo palabas sa lawa, paakyat sa kanyang silid habang pinagagalitan ang sarili. Isinubsob niya ang mukha sa higaan. Naiiyak siya dahil nalilito siya sa nararamdaman para kay Victor. Hindi niya maintindihan ang sarili.
Maaari bang mahalin at kamuhian ng sabay ang isang tao? Naitanong niya. Kung gaano katagal na natiling gising ay di na niya namalayan, hanggang sa namigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Sa wakas, napagod na ang utak niya sa kaiisip. Ginupo na rin ng hapo ang kanyang lakas. Palayo na ang diwa niya nang marinig ang malamig na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Tinangka niyang dumilat, ngunit hapong-hapo ang pakiramdam niya, kaya maging ang pagdilat ay hindi na niya magawa. Binaliwala na lang niya ang narinig, ngunit tila wala iyong balak tumigil dahil ilang sandali pa lang ang pagitan. Muling tinawag ang kanyang pangalan. Kunot-noo at iritado sa makulit na tinig. Bahagyang nabawasan ang antok niya at nagawang idilat ang mga mata. Kahit nanlalabo ang paningin, ay wala naman siyang nakitang kakaiba. Teresa! Teresa! Pakiramdam niya ay mula sa kanyang likuran ang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Unti-unting nawala ang antok niya. Kinabahan na siya. Kaba na nauwi sa hindi maipaliwanag na takot at pag-aalala. Bahagya pa niyang nararamdaman ang mainit nitong hininga malapit sa kanyang batok. Hindi niya magawang lumingon sa pangambang tama ang kutob, ang hinala kung sino ito. Teresa! Muling anas ng tinig. Nanigas ang nanlalamig niyang katawan nang maramdaman ang kamay na pumulupot sa kanyang bewang. Hindi siya maaaring magkamali. Si Victor ang kanyang katabi. Gulong-gulo na ang kanyang isip. Pinugutan niya ito ng ulo. Sa ikalawang pagkakataon, pinatay niya ito. Muli na naman ba siyang nabigo? Tinangka niyang sumigaw, ngunit nasa leeg na niya ang isa nitong kamay at mariing nakahawak. Mula sa kanyang likuran, dahan-dahan itong dumungaw. Pinatitingkad ng dilim ang berdeng mga matang nanlilisik sa matinding galit, kasabay ang pagkislap ng matutulis na pangil na nagbabadya ng isang malagim na hating gabi. Sinasabing gahibla lamang ang pagitan ng pag-ibig at galit. Saan hahantong ang tagpong ito? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!